Ano yung personal challenge? Pag bumibisita naman ako sa probinsya, ang unang tanong ng nanay naman ay, kailan ang uwi mo? Hindi pa ako umaalis pasyal ulit tayo. Ang sarap pakinggan noon na longing ang magulang mo sa iyo, 90 years old, no? Tapos ikaw isa ding senior citizen. Magandang araw mga consumer at kanegosyo. Ako po si Zaira Monteclaro at welcome sa Buhay Isla Podcast, ang programang pangnegosyo, consumer at iba pa. Ako naman po si Patricia Sotomayor at ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry, Mimaropa. Sa bawat isla ng Mimaropa, may kwento kang maririnig at makikita. Tara na tuklasin ang buhay sa isla. Yan, Ate Isha. Very special ang episode natin today kasi yung mga past episodes natin, ang pinag-usapan natin is all about consumer and our MSMEs. But now, ang pag-uusapan natin is yung challenging yet fulfilling life bilang kawani ng gobyerno. Zaira, kung fulfilling at challenging na government service lang ang pag-uusapan, for sure, yung guest natin for this episode, marami siyang masishare. So, makakasama natin for this episode ang think tank ng DTI Mimaropa, Assistant Regional Director Rodolfo Mariposque. Welcome sa Buhay Isla Podcast, ARD Rudy. Welcome, and thank you so much for inviting me and this is a pleasure to be here sa podcast ninyo. Na ikaw ang nag-isip. Na ikaw din ang nag-conceptualize bilang think tank. But ARD, again, welcome to Buhay Isla Podcast. Ang unang question namin, ARD, is ilang taon ka na po sa government service? 36 years. Wow. 36 years. Ikaw ba, Zay? Ilang taon ka na ba? 8 years pa lang ako. 12 years pa lang ako. Hindi ka ba napapagod, ARD? Kasi kami, 8 pa lang at 12, medyo ang tagal naman kami mag-retire. Nagsimula naman ako ay sa politika. No, ako ang kahuli-hulihang batch ng Kabataang Barangay before siya maging SK. Oo. So, mula doon sa politics, no. So, nag-venture muna ako sa personal, no. So, meron kaming palaisdaan noon, and then towards mga 2 years lang 'yon, and then nagpunta naman ako sa plantation, no. And then afterwards, kinausap ako ng nanay ko na mag-try naman daw ako ng nag-uopisina. So, nag-try ako. So, palakad-lakad ako sa gitna ng bayan ng Buwak. So, meron ako nakitang hiring, no? Marami, no? So, pumunta ako doon. So, yan, 2 kwarto kami. Ganun karami ang kasi binubuo pa lang noon ang DTI na provincial offices. So, sa DTI ka na talaga nag-start po? Yeah, well, meron din akong venture na konti sa mga Typhoon Sisang Rehabilitation Program, no? It's funded by USAID, no? So, ang trabaho ko is to build 500 na partially damaged and totally damaged, another 500 ng Typhoon Sisang. So, ang trabaho ko is mamili hanggang Bicol, namimili ako ng mga sawali, ng mga nipa singles, no, para dalhin nga sa Marinduque, pati mga poste, semento, lahat ng yan. Yun ang trabaho ko noon na ang inaarkila ko batil. So, yung batil na yon, mga 2 batil, pupunta doon, magkakarga, tapos yun. Ino-organize ko yun. So, mostly nasa logistics ako, yun ang trabaho ko. So, then, pumasok na sa DTI. So, I started as a admin officer, just like you, an admin officer, no? And then from there, so, pataas hanggang, narating ko ang ARD. So, 36 years yun. But, Yung between 36 those... years po bang yun ARD? Sa DTI po yun? Or Yes. DTI Plus 1 year sa, sa munisipyo. Okay. So, bakit ako tumagal ng gano'n? Hindi ko rin alam. Pero, ang alam ko, meron ka dapat na aspiration. Ang unang aspiration ko, magkaroon ako ng sarili kong negosyo. Tapos pagkatapos noon, natikman ko na sa government service, ang ano ko naman ay to make a difference. So, yun ang what motivates you, you have to make difference. We have many that pushes us, no. Yun ang sa akin. Yung iba siguro is maging
lumago ang kabuhayan. So, hindi yun yung what motivates me, no? So, iba. Tas every step noon, basta ang alam ko lang is laging bagong kabanata. Bawat movement ko pataas. So, from AO to naging specialist, no? So, bago ako mapunta doon sa pagiging specialist sa San AO, naging interested ako sa design, sa product development. Kaya 'di ba kung ako'y magsalita, kaya kong humarap sa mga designers, sa mga because nakasanayan ko 'yun as an AO pa lang. Ilang years ka pong AO nung start ka? So 1989, so tapos naging regular ako 92 o 93, something like that. So Pass. oo, so Do the ganun. math. Yeah. So ganun. That's 5 years. Tapos TIDS. Tapos TIDS. Bago 1999 ako naging STIDS. Then from STIDS, can you imagine yung challenge? STIDS ka, tapos pinag-handle ka ng probinsya. Naging OICP. OICPD ako for 7 years. Okay. And then naging PD na ako. So parang 2 years na ako naging PD. Pinag-handle naman ako as ARD. So, my goodness, I have more than 10 years experience as OIC. From PD, OIC, from ARD, OIC, from RD, OIC. Yun ang ko. Mas mahaba ang lisensya ko as OIC. Nung naging specialist ka ARD, saan pong division kayo unang na-assign? Consumer protection ba or business development? Business development. Oo, business development ako. Tas Nakaranas lang ano ako. po program na hawak mo? Marketing. Sa marketing ako. And then, marami eh. So, napunta rin ako kaya sa OSEC. Napunta ako sa office ng undersecretary. Tapos napunta rin ako sa OSEC. Tapos, nagka-experience ako sa CPD, sa consumer welfare, nung ako naging OIC. Then, doon ko na-realize, you have to balance. So, basa naman ako about the law, appreciation of the law. So, yun. Every time, kung saan ka na-assign, mag-aaral ka para sa iyo. So, hindi ka asa na somebody will teach you. So, ikaw yung tatayo talaga para sa iyo. So, ibig sabihin po, hindi ka lang sa Mimaropa tumagal. Na, nagpalipat-lipat ka ng offices. Okay, before, di ba, buo pa ang Region 4. So, A and B yun. So, nung nasa Marinduque ako, so, nag-overdue ako dahil ang target ko lang 2 years lang ako sa government para pagbigyan ko lang ang nanay ko. So, but hindi. Ano sana ang balak mo noon after 2 years? After 2 years, nag-start ulit ako kung saan ko iniwan yung family business. So, gusto kong balikan uli ang agriculture, no? But during that time, dwindling na yung resources ng pamilya. So, hindi agad ako maka-jump back again doon sa Ponus Mono doon. So, tiger prawn culture. Nandun, yun ang iniwan ko noon eh. So yun yung mga ginagawa ko. So, kung ang tanong is saan yung any corners. I can be at any corner. So, dinala ako sa finance and admin. Din ako, di ba? AO nga ako sa finance and admin. Ako nag-set up ng operations because yun ang nag-i-start ang provincial operations ng Marinduque. So, yung lahat ng mga systems, ako ang nag-develop noon. Because yun din naman ang background ko, management. So, yung ganun ang trabaho ko. Zai, nabanggit ko kanina na si ARD yung think tank ng DTI Mimaropa. So, ARD, from your experiences, yung na-share mo na, ano kaya yung nag-hone sa'yo, naghubog sa'yo para ikaw yung maging think tank o yung creative mind ng DTI Mimaropa? Oh, I think ang naghubog sa akin ay yung some of Renmans pa nung before pa magbuo ng DTI. So, may small business advisor, SBAC. So, may mga kaibigan noon sa SBAC ako, no, na doon lagi ako tumatambay sa kanila. So, nag-uusap-usap kami about yung business ko. Nag-operate din ako ng business namin ng tindahan. Nag-operate din ako ng farm. No? Ano po yung SBAC?
RBI. Small Business Advisory Council, SBAC. Council, no? So, meron sila doon, yung mga, kung paano yung project management. Yung napaka-importante, doon ko nakukuha yun. And then, nag-influence din sa akin yung mga naabutan ko sa DTI, no? Sina Tito Nani, kaya Nani Dionisio, pero lagi nyo, kahit ngayon, pag nakikita ko siya Tito Nani, kaya yung iba, pag nagmi-meeting, Hindi na gets kung sino siya. oo, bakit Tito ang tawag ko? So, yun. Then meron din sa people in community development. So may mga kaibigan din tayo, and for a time naging some sort of consultancy sa PRRM. So What's PRRM po? Philippine Rural Reconstruction Movement, PRRM. So ang trabaho ko doon is dinideploy nila ako sa isang community, no. Ang trabaho ko doon is to pick up kung ano yung pwedeng livelihood doon sa community na yon. And then gagawa ko ng report, isasubmit ko sa kanila, then pag-aaralan nila yun, yung mga ganoon. So yung mga pag, di ba pag napapansin ninyo, pagkasama ninyo ako, pag tayo ay nasa field, ano yon? Very observant ka eh. Because yun ang trabaho ko noon. Yung environmental scanning. So what's that for? Para saan yun? Bakit ganito yung way? Even yung daan, the trail, pasaan itong trail na ito? So, inaabangan ko yun, saan ang punta nito? Sino-sino ang involved dito? Sino-sino dumadaan dito sa trail na ito? Yung mga ganon, yung mga simple things na hindi mo dapat pinapansin, pero yun napapansin ko yun. Or hindi napapansin ng ibang tao. Pero Yeah. napapansin Yun mo. ang- Very yeah. curious. Yeah, yun. So, minsan, may isang panahon na drinap lang ako ng PRM, naglakad ako doon. Tapos sabi, ganitong oras kailangan makabalik ako saan ka namin binaba. Yung pupuntahan ko pala. Kabisan yan, bandar yan lang pagkababa mo ng ilog. Anong ilog yun? Dahil ang dami namang ilog. Pero isang ilog lang yan, dami kong tinawiran. Pero isang ilog lang yun. Yung mga ganong bagay ba? So, mga detalye na yun kung hanggang saan ka dapat makakarating, no? Do not pursue dahil hindi ka na makakabalik. So, yun. Sa 36 years ARD, ano yung naging favorite nyo? Favorite nyong program or project na na-handle nyo? Oh. May tumatak po ba sa'yo? Or parang masasabi mo yun yung pinakang career milestone mo as ARD or as a government employee? As a technical staff, mas naging ako sa marketing, sa product development, doon ako mas na-hone. I remember one thing na in 1992, doon nag-start ang National Trade Fair ng DTI, 1992. The following, nandun pa rin yan sa PTTC ginagawa. So I think 1995 yan lumipat ng SM. So between those years, no, taon-taon yan, no, 1 year ang activity na yon. Kaya ang sarap mag-handle noon dahil 1 taon ang preparasyon ninyo bago kayo makarating sa National Trade Fair. So may isa doong bagay na maraming mga MSME ako na hindi makapasok ng National Trade Fair. Dahil kulang pa sa exposure, kulang pa sa mga buyers na ang akin naman ay, kung hindi nyo kami dadalhin dyan, paano nga kami magkakaroon ng buyer? Alam mo ang ginawa ko noon? Nirentahan ko yung 2 seminar room ng PTTC. Doon ko dinala yung mga MSMEs ng Marinduque na hindi kasali sa National Trade Fair. Then, doon, dahil nandun lang sila sa hall ng PTTC, no, iniisa-isa ko doon yung mga, yung amoy-amoyin ko, ay, buyer, ito mukhang buyer, yayamanin, mabango. Imbitahan ko. Na-approach mo po. Oo, na-approach ko. Baka pwede meron akong ganito na meron kaming ina-assistihan. Buntal, yung before Buntal makilala dito sa Maynila. Kami ang nagdala para makilala. So, naging curious sila doon sa Buntal Placemat. Placemat pa lang yun. Naging curious sila. Ano pa yun? Gagawa ka ngayon ng kwento kung paano nakukuha yung product na yun. Isa yun. And then Marinduque noon maraming mga carvings. So, ang kilala lang noon na pumapasok si Ten Fingers. Aside kay Ten Fingers, wala na. So, marami kami noon sa Marinduque. So, may association nga doon eh. So, dinala ko rin yun sa Maynila. So, latag-latag doon, yung mga mobiles, mga hand curve na yun, ganoon. Until na
meron din naman doon na umiikot na mga taga-design center. Kaya yung period na yun, marami din kong kilala. So, you are developing your network, no? Hindi ka pili. Ako ay isang hamak na technical staff. Mm-mm. So, isa yun, I think. Then, ang isa is yung, alam mo, maraming opportunities na natitisod mo lang. Ang isa si Lenly Lecaros, di ba, yung asawa ni Donna, na sila yung ng panuluyan, Island Harvest, no? So, isa yon na na-meet ko siya, kilala ko yung pamilya. So, na-meet ko siya sa isang trade fair sa Calapan, sa New City. Oh, yun, doon ko siya na-meet. Hindi yung trade fair ng DTI, it's a fair of DA. Okay. So, naging guest lang ako doon. So, habang naglalakad at ikot ng booth, no, so, sinabi niya sa akin, di ba, ay Maripos kayo, taga Marinduque? Sabi ko, yes. Sabi, ako taga Marinduque. Anong name niyo? Lenly Lecaros. Ay, oo naman, kilala ko. Tapos ay sabi ko, ay, ang ninong ko is ay Lecaros, yung tsuhin niya. Oh, yun. So, yun, mula doon, so, bakit ka nandito? So sabi niya, so, mga expat sila na bumalik na ng Marinduque. And then meron silang farm. And then meron silang kakao. So sabi ko, pwede bang mabisita yan? Sabi, oo naman. So I understand during that time, sina DM naka-assign na sa Marinduque. Sabi, can you visit this? Ganon. So pag-visit na ganyan, maganda yung feedback. Sige nga, puntahan ko nga. I understand ang meeting namin sometime I think twice. Then, yung ikapangalawa, kami nag-meeting doon sa kanila, no? I think Panuluyan na ba siya nun? Or... Hindi pa. Wala pa nun. So, nandun lang kami kasi binubuo nila yung kooperatiba ng mga kakao. May mga tanim na sila, may na-harvest na sila. Oo, yung sagana, no? And then, I think it's November. Nag-usap kami. Sabi ko, pwede kayo sa SSF. Alam mo, parang March or April, meron ng first chocolate factory in Mimaropa. So, yun ang challenging. Number one na learning ko is, in this time naman, ito naman ay yung entrepreneur talaga. No, entrepreneur. Ang bilis mag-decide. Yun yung, sabi ko, ang sarap makipag-partners to someone na veterano na. Yung ang bilis magdesisyon at mahusay mag-decide. Alam where to bet, where to put yung kanyang bet. Alam niya kung saan. May mga experiences din tayo sa grassroots, no? Ang dami ko ring nahawakan na grassroots, no? In my years as teens, no? Nag-handle ako ng financing, no? Na outsource ng Marinduque DTI ng yumaong CP Deriva. It's yung may mga Marinduqueños naman na nasa Southern California, may association yun. So meron sila parang angel investment. So pinunduhan nila, kami ang nag-propose ng mga livelihood projects, no? So around Marinduque umiikot kami at naghahanap kami kung saan pwedeng mag-bet. Meron naman kaming angel investor nasa likod namin ng MAS, Marinduque Association of Southern California. So, ganoon yun. So, isa yun. Now, next naman is yung what I want to share naman is yung nung dinala ako sa Romblon. So, mahirap mag-promote ng project. ng probinsya. Ako ang nililipat ng probinsya. Ang tanda ko noon, sabi sa akin ni Aldi Joel, prepare sa Enero, pupunta tayo ng Romblon. Okay. Ano gagawin natin? Doon ka na. Ha? Kaya yung period na Enero, ayokong bumalik ng region dahil parang Palapit na yung punta mo ng Oo, palapit na. So pagdating doon, anong gagawin ko dito? I am a technical person. Hindi ako nagma-manage pa ng ganon kalawak na operations, no? Na merong developmental, merong regulatory. Sabay yung dalawa. So, may isa ako na nakita doon na may mga grupo ng kababaihan, but
parang lukewarm sila sa government services. Sabi ko, I think, isa lang, mabigyan ko sila ng sample na isa lang. Yun lang muna ang tingnan ko. So, doon ako nag-adapt ng isang company lang. Inayos ko yung packaging nila, hinanap ko ng container kasi yung the usual na ang takip ay kulay yellow na soft plastic, yung gano'n. Yung kung saan mo unang nakikita ang peanut butter. So ito is a project masarap of na peanut butter. orange ang takip. Yeah. Nakikita sa palengke. Oo, yung orange na gano'n. So lumuwas ako ng Maynila because me noon as AO, administrative officer, minsan ako din ang procuring officer. Ako ang One lumuluwas month ng din, Maynila. naman talaga. Hindi kami tatawag ng, "Hoy, region, patulong Yeah. naman." Wala noon. Kami din ang aakyat kaya ng Maynila. So, kaya even yung mga packaging company nasa Dalpan o nasa port area, alam ko yan, napupuntahan ko yan. Or yung mga tina naman na naandyan sa yung NECO. Hindi ko na siya. Meron pa rin Masangkay Street yata yon. NECO Chemicals, no? Kilala ko na siya noon pa. At pag nadidig ko nga ngayon, buhay pa yon. So, it rings something to my heart, no? Wow, oo nga, no? Tanda ko pa yun. And then, even yung Nata de Coco. Nung pa, even mother liquor ng Nata de Coco, ako pang bumibili. Dito sa Maynila. Kaya meron And- kami dating Yeah. in-evaluate na project dati na talagang super expert si ARD dun sa Nata Alam de na Coco. alam niya Oo, kung ano. huling niya na hindi namin alam yung Nata de Coco kasi ang dami niya talagang na-share doon na mga inputs talaga. Kaya di ba kahit tayo, di ba, nasa isang seminar, nasilip ko lang, ano yan? Sabi, product dev ng ganito. Sinong kliyente? Comment na naman ako. Pwede ba sabihin mo kay Wilbert? Magko-comment ako. Oo. So, yung mga ganon. So, yung stock na yon, na knowledge na yon, ay nanggaling, back up by extensive experience. Yun So, din yung yun. napansin ko dun sa kwento ni ARD. Parang yung mga tumatak sa kanya na tinanong na projects, yun yung mga nag-start sa mababa. Yung hindi bunggahan na malalaking event or something. Yung kanya yung talagang pinasok niya yung maliliit na co-op, kung ano yung kailangan para talagang umangat yung mga MSMEs natin. Oo, kaya kanina ko pa nga gustong isingit yung tanong ko na ARD, paano ba nag-evolve na yung assistance ng DTI? Siguro magiging specific tayo yung napili ni ARD. Ang favorite niya talaga marketing. Ang dami nang na-share ni ARD. So paano po ba nag-improve or nag-evolve yung marketing assistance po ng DTI sa ating mga MSMEs? I think kung marketing assistance, parang reproductive. Every year, yun din lang yun. So, I think ang isang challenging talaga is yung program development noon. Well, on marketing naman, ang tinitingnan ko is yung image marketing. Ano yung tatatak? Saan pupunta yung mga produkto ng DTI? Or yung sabi nila noon, design direction. Now ngayon, the term is design philosophy naman. So noon, saan pupunta yung product mo? Ngayon naman, ano ka? Ano yung product mo at ano ka? Para ka kanino? Para ka saan? So, gano'n naman yun. But, pag napansin niyo ngayon, di ba, I'm looking back, hindi always on marketing kasi nandiyan na kayo eh. Kayo naman dyan eh. So, tinitingnan mo ko naman ngayon. Pag kayo nagmamarket, di ba sa nakaraang obra ni Maropa, so inaalam ko, so may under negotiation, sir, hindi matutuloy eh. Bakit? Kasi ganito. Sige. So, nakikita ko na ang problem natin is supply-based naman natin. So, yan. Ang dami nating produkto. No? Ang dami nating produkto. Yesterday, I was in SM, no? Tinignan ko yung mga product na tulong ng SM sa ating mga MSME. So, nakahilera yung mga product. Hindi ako na-inspire. Alam mo kung bakit? Pare-pareho.
pare-parehong banana chips, pare-parehong mga kamote chips, or pare-parehong taro chips. Pare-parehong gano'n, pare-parehong process. Sabi ko, kung Pilipinas ay pala ganito, so sa ibang bansa like Thailand and Vietnam, sila naman ay sa mga dehydrated or sa mga vacuum fried na mga fruits and mga ganoon. So sabi ko, kailangan ba doon? So let us look. Pero hindi naman pala dapat na laging magda-diversify ka. Ang una mong alamin din is yung supply base mo. Kaya tumingin na naman ako tungkol sa isang supply because we need din naman for as long as we are importing something for us to eat, no, meron tayong problema sa sa food security natin. May problema tayo diyan. So yun ang isa pang tinitingnan ko, isang dimension na yun. Sinasabi nila sa akin, hindi na tayo dapat papasok yan dahil yan ay sa DA. So ang sa akin naman is, paano mo susuportahan at paano mo didevelop ang ating industriya kung hindi mo aalamin kung ano yung capacity natin to produce at saan yan, yung mga production na yan. Nasaan yung production area natin? We need to know about that. So, yan, inaalam ko yan. Even, kagaya kanina, sabi ko, alamin ninyo, even yung saging, saan napupunta yan? Now, ngayon, tumama ang bagyo sa Mindoro. So, ilan yung naapektuhan na yan? We need to know. Yun yung part ng resiliency, business resiliency. You know where to get. Kung ikay tinamaan dito, saan ka pwedeng pumunta? Yun, yung mga ganong bagay. And then, ang isa pa, for 2 years, no, napansin niyo isang kinagigiliwan ko is about isda, the fish. It's not more of kung ano yung forward noon, no, yung paging i-process siya or what. Ang akin lang doon ay food security. Kayo ang maapektuhan. Patapos na ako. Maliit na akong kumain ng portion. Kayo yung malalaking kumain ng portion ng pagkain. Grabe naman yung malaking portion. Na-offend ako. Wala. Na-offend. Sorry na-offend. Malaki ba? Marami lang na choices. No? Actually, food security issue yun. No? Yung sustainability natin in the future. Kung hindi natin titingnan yun at incorporate natin yun sa industry policy natin and sa development din ng mga business, ng mga enterprise development. So, kailangan tingnan din natin yun, yung bagay na yun. And I hope makonvince ako at merong maniwala. I hope na triggering point. Lagi tayong maganda ang ekonomiya ng Pilipinas only may problema, mataas ang bilihin. Yeah. Dahil bakit mataas ang bilihin? Maliit ang ating production. 'Di ba? Mindoro na lang dati kayo ang producer ng baboy, no? Kayo ang nag-aangkat sa iba. Pero ngayon parang kayo ang pinakamahal na baboy. 500 ata. Why? Because yung supply base natin ng production ng baboy nakat natin. Lahat, apektado tayo. Magpapasko, lahat may ASF din sa Romblon. Bawal pa rin sa mag-angkat sa Marinduque. Sa inyo din ay ganong bawal. Pero lahat tayo magsa-celebrate ng Christmas. Hindi pwedeng because of kaunti na ang production, hindi tayo magsa-celebrate. So the demand is there, but ang production is konti. Iyon ang problema. Yeah, Doon natin siya tingnan. Hindi yung DTI, anong ginagawa nyo. Sa akin naman, bakit ako bang pumatay ng baboy? Bakit parang kasalanan ko? Oo, bakit kasalanan ko? Ako bang pumatay ng baboy? So, tingnan natin yung ganun angulo. Anong polisiya natin dapat for that? Na bakit, in the near future, ano stopgap natin para hindi masyadong tumaas ang pagkain? Sobrang daming challenges at magagandang experiences na na-share ni AR. Yes. Talagang think tank siya. Ang daming,
Parang ganun Parang sa ano akin eh. ang tagal kong nakaano lang Oo. nakikinig lang Yes, pero before po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, sasagot muna tayo sa isa sa madalas na tanong ng ating mga negosyante. Kailangan bang i-register ang mga online businesses? Sagot ka ni Ate Ruby sa ating special segment na #RubyReads. Hello mga kanegosyo at consumer! Narito tayo ngayon upang magbasa ng katanungan mula kay Aling Obang para sa #RubyReads. Uy Mars! Kailangan ko pa bang i-register ang aking online business? Ayon sa Revenue Regulation No. 015-2024 of Bureau of Internal Revenue o BIR, kinakailangan i-rehisto ng isang negosyante ang kanyang online business, may physical store man to o wala, sa kinaukulang ahensya ng gobyerno. So, ARD, dun sa 36 years po ba na naging service po natin sa DTI, ano naman po yung mga personal challenges na na-encounter ninyo sa buhay nyo sa DTI? Kasi kanina ang nakikita mo lang yung mga challenge ng MSMEs. Ano yung mga kailangan nito? Ano yung mga kailangan nito? Anong kulang mo? Eh ikaw bilang government employee bilang tao, ano yung personal challenge? Well, just like doon sa mga MSMEs din, no? So, minsan nakukulangan ako sa kung ano yung kakayanan ko. Minsan, information, kulang sa akin, no? Hindi ko pa alam, no? Kulang pa siya doon. Kulang pa siya Oo, sa kulang information. pa. Kulang ka pa nun? Then minsan, oras. Yun ang medyo challenging din. Oras para saan po? Para Ah, sa mga personal. Sa personal na oras mo, dahil napansin ko na habang umaakyat ka, lalo kang nawawalan ng oras para sa sarili mo. Because lumalaki na yung responsibilidad mo. Yun ang isang personal challenge. Before, habang paakyat ka, kulang pa ang alam ko. Kulang ang experience ko. Pero pag tumaas ka naman, wala na akong kulang ang Kulang oras ko time. para sa sarili ko. Dun sa nauubusan po ng oras, ilang oras po ba nagtatrabaho si ARD Rudy sa isang araw? May pagkakataon like noong ako ay nag-handle, caretaker ng region, minsan yung gising pa ang diwa ko, 2:00 na ng madaling araw. Tapos papasok po kayo ng anong oras? At pwede naman akong pumasok ng 8:00, 9:00, 10:00, no? Pero yung gano'n, yung pagpasok mo din sa opisina, umaga pa rin lamang, aabutan ka uli ng another challenges. So, may mga request na ganito, mayroong, lalo na sa head office, may mga request sila na kailangan mo na rin bantayan, no? And remember, yung lalo na nung may panahon about the rice, no? So, before mag 5 p.m., dapat nakatapos na tayo at nakapagpaakyat na tayo ng information sa head office, no? Dahil yun, over the night, pag-aaralan naman yun ng DSWD, then ibababa naman yung information kinabukasan. So, in between those, no, dahil ikaw yung naandon, so, yung back never stops. Talagang patuloy na papasok at papasok sa iyo. So, yun yung mga ganong bagay. So, kaya minsan, during that period din naman, nakailang beses na ako mag-attempt na pumunta ng Amerika, hindi natutuloy. Matatapos na yung mag-expire na yung visa ko, one time pa rin lang ako nakakarating doon. Kaya ang ginawa ko, pabili na lang ako ng iPhone sa kapatid ko. Lang ko. So, isipin ko, yung pamasahe ko, gano'n, ibili na lang ng iPhone. phone. Oo, Tsaka yung ganun mga lang. family occasions. Isa yan, family occasions, nakailang, yung may kasalan sa Amerika na kailangan ako na andon, hindi natuloy yun. May reunion, yung about do sa lolo, na parang gustong yung family tree namin, no? So, merong kiyaan, kung tawagin namin, dahil Chinese yung lolo ko eh. So, may mga gano'n na invited na naman kami, hindi ako makarating. So, lagi na lang yung mga tsahing ko, ano na yan. Tapos, pag bumibisita naman ako sa probinsya, pag yung magpapaalam na ako sa nanay, ang unang tanong ng nanay naman ay, kailan ang uwi mo? Hindi pa ako umaalis, ha? Ang tanong na, kailan ang uwi mo? Kasi alam niyo matatagalan ka na Oo, naman. pasyal ulit tayo. So, ang sarap pakinggan noon na longing ang magulang mo sa iyo, 90 years old, no? Tapos ikaw isa ding senior citizen, then sasabihan ka ng nanay mo na, nay, alis na ako, ha?
babalik ako. Kailan ang uwi mo? Yun agad, kailan? Parang ang dating, ano to, mamamasyal lang ako doon sa bayan, tapos tatanungin ako, Uuwi yung ka usual na, ng magulang na, anong oras ko uuwi? Kailan, ngayon naman sa kanya, kailan ang uwi mo? So, yun yung challenge na, I think I have to, para makapiling ko pa siya uli, no? Parang kailangan ko nang ang tuwalya ko, isabit ko na ang tuwalya ko. Parang gano'n. Pumapasok yon sa consciousness ko. Pumapasok yon. So, kung kailan ko entertain yon, but I think it's soon. It's soon. Oo. Yeah. Yan, nakakaiyak. Iyak ka ba? Yeah, nakakaiyak. Nafe-feel ko yun kasi tayo nga parang bata pa tayo pero ano ba yan, naiiyak ako. Pero parang ang gusto pa rin natin ay makasama yung parents, gano'n. Despite our busy schedules, ganyan. Lalo ka na, nag-iisa kang anak. Oo, gano'n. So, naging birthday ko ba to? At Yeah. May mga ganyan because tayo in the service, talagang dumarating yan. Lalo na yun. Before, hindi ko pinapansin yun. Kaya, yung unang tanong nyo sa akin, challenge. Kailan ito, yung challenge na yon? So, yung personal challenge ko ay yung ngayon. Finding time for yourself. Yun ang personal challenge mo. Hanggat yung meron ka pang magulang, yung nakikita mo yung magulang mo. Dahil, ang sarap, priceless. Pag yung pauwi na ako, pabalik na ulit ako ng Maynila para magtrabaho, parang ayaw ko. Parang ganun. Ba't kailangan kong gawin? Dahil, yun ang aking panunungkulan sa gobyerno. Kailangan kong gampanan yon. So, yun yung, somehow, yun yung, that will tear you apart between your love for your family and love for your country. I rest my case. ang galing. Yun, naiyak na naman ako. Charing. Pero ARD, given yung magagandang projects na nasabi mo kanina and yung challenge, paano mo naman mapupersuade yung mga kabataan ngayon and yung mga skilled worker na hindi na lumabas ng bansa and, serve na lang, makonsider nila. serve our country na lang as government employees? I think kailangan muna merong study about yourself, no? Alin yung mas matibay sa iyo? Alin yung mas may bigat sa iyo? Yung pursue a career or pursue or be part of nation building. Alin yun doon yung nagti-trigger match, no? Then hindi ganon ka ang government service, no? And to a point na yung buhay mo ino-open mo sa public dahil ikaw ay nasa serbisyo. Be prepared na ikaw ay that somebody will say something about you, no? Yun, because that's it's a public life, no? So all of us, no, is accountable to the public. So yun. So pero ang ano ko sa mga kabataan, i-assess nyo, do you love your country? So how much? Hanggang saan ito? May PC din yan, di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila, no, don't go away. So may pinupurso sila, pero for those na tingnan nyo rin yung bansa nyo. Minsan sinasabi ko rin naman yun sa mga pamangkin ko. Hanggang saan mo gusto ang Pilipinas? Willing ka bang umalis sa Pilipinas? Do you want to pursue yung And minsan out of desperation din, from time to time, tinatamaan din tayo noon na sige na nga, go where your fit will lead you. So sige na. So yeah, maraming ganoon. Ako personally po, nung na-interview ako sa Sprints, pinapili ako dun sa mga core values natin So, pa-share ko lang po na
pinili ko talaga is love of country. Kasi doon ang gagaling na yun yung mga passion, yung iba po natin. So kung talagang mahal mo, di ba sabi nila, pag mahal mo, ipaglalaban mo. Mahirap, di ba po? Lahat tayo dito, tayong tatlo mag-agree tayo na hindi madali. Sa DTI, ang dami rin nating challenges, yung lack ng we're lacking of budget, o daming demand yung trabaho. Pero ayun, the end of the day, kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, yung love of country nandyan, talagang we make things possible talaga. Ayun. So, ayun, napag-usapan na natin yung past ni ARD. So, ARD, ano naman tayo, future naman tayo ngayon. So, ano po yung nilulook forward nyo ng mga programs pa natin sa 2026? Madami, no? One is, mayroong isang lecturer na nakapag-move sa akin ng todo, no? Yung sinabi niya na may natitira pang opportunity for the Philippines, no? And for us, no? So, marami nang nawala sa atin, like yung ating competitiveness sa garments industry, no? Pero ang isang hindi pa nakukuha sa atin ay yung creativity ng Pilipino. Okay. So ang tinitingnan ko diyan, 'di ba, a year ago pa, 'di ba, unti-unti ko silang in-encourage na tingnan yung needleworks. Yung needleworks, no? Yan yung needleworks and ating creativity ang hindi kaya pa ng AI, ang hindi pa kaya ng automation. Yung iba yung creativity ng Pinoy, 'di ba? Nakita-kita natin kay ARD. Yes. Creativity talaga. Yung mga needleworks, yun po ba yung mga crochet? Yun po ba Yeah, yun? oo. Tingnan niyo yung dress na lang ni Atisha sa national costume, di ba? Mga ako doon, tapos pinakita nila yung workshop, ang daming nagbuburda. So, yun yung bagay. And then mapansin niyo, di ba, nadidig nyo rin, marami din sa ibang bansa na dito nagpapadesign ng gown. So, yun yung creativity ng Pilipino, na andun pa rin yun. So, I'm looking forward na to promote pa rin yung creativity. And then, like yung feedback ng province, no? Like here sa isang feedback ng wedding fair sa Marinduque, sabi niya sa akin ng staff natin doon, grabe din pala, no, yung kahit sila dito, doon lang sila sa Marinduque, pero yung kausap nila, nasa ibang bansa, ganun. At ang commitment sa kanila, yung worth ng commitment ng fair na 2-day fair na yun, more than 2 million, ganun ang commitment. Sabi ko, wow! So, kahit pala tayo ay nasa ating lugar lang, sa probinsya, meron tayo, because of creative industry, we can be part of the global supply chain without moving outside of our province. So sabi ko, isang magandang bagay yan that we have to promote pa rin talaga. Now, other province, nakita ko na yun. Di ba, nagkaroon tayo ng mga promotions, no? Na may mga upcycling, mayroong needleworks. Oo. So, isang magandang bagay yan. Painting, ang dami nating nakikita, no, sa mga And then even yung feedback, no, noong nakaraang Obra Mi Maropa, 'di ba? Yung mga giveaways natin na mga ginanchilyo din, 'di ba? Ang dami noon, ang dami din nagkagusto. Tapos sinabit ko sa bag ko, ganun. Wala na, hindi ko na alam kung tanggal na naman. So, I don't know kung if I'm a lousy, promoter ng dalaga. Or may nakamputan sa, sa anik-anik mo, kaya So, yun, yung mga ganung bagay. So, I'm looking forward to that. I'm also looking forward doon sa may yung isang NGO tumawag sa akin, may positive feedback sa kanila tungkol sa project in Marinduque and in Lubang Island doon sa sa responsible seafood sourcing, no. So ang atin doon is yung logistics, no, at saka yung standards of that, yung fresh, para mabawasan yung food loss. Food loss is nasa Sustainable Development Goal din yan. Under 12, no, na about yung to reduce the food loss. So, yun yung mga ganon. Yung something na pag tinignan ninyo, hindi siya pang DTI.
But deep inside, we are part of it. It's part of an industry din, no? Na pasiglahin natin at saka maging competitive sila and ma-reduce yung kalugihan nila. Because lalo na sa mga food, no, yung food loss na yan kalugihan nila yan. So, if we want na yung i-translate yung food loss na yon, kung hindi mawala yon, it will be translated into gains nila. Oo. And yung gains na yon, it can add up doon sa income nila. So, I think yun ang isang nakikita ko for next year. And of course, may challenge tayo sa shared service facility. We have to move it. So para nang sa gayon, mapaayos naman natin at ma-elevate naman natin yung technology natin on how we prepare product in Mimaropa. Yeah. So, ARDE, tuloy-tuloy na natin yung pagiging forecaster mo. So, naman, sa mga business venture for next year, ano yung mga tingin mong papatok naman? Oh yeah, kagaya sinabi ko, yung mga needleworks, yan, isa yan na mga business ventures, no. On food naman, no. Tingnan natin yung packaging na to support our local industry, no. Hindi yung less than a fourth of a kilo, no, doon natin pinapak. Lagay naman natin doon sa yung isa iba, sinasabi nila white label, yung pang business to business. Ang kliyente mo ay businessman din. So doon natin yung tingnan. Like for example, yung kape kakao natin, so ang packaging natin ay para less din ang cost. Para din naman sa mga local coffee shops natin. So ayusin natin yung pag-ugnay-ugnay ng ecosystem sa ating lugar, sa ating probinsya. So, yun sa mga coffee shops, tapos yung mga barista natin, actually, kinukulang na tayo sa barista sa probinsya natin, kinukulang na tayo. So, maraming lumalabas pa rin for greater opportunity. So isa yun na tinitingnan ko, yung to support, yung training of barista hindi natin work yun, but we will be supporting yung mga local content, itaas natin yung value ng ating local content, which is value adding sa local economy natin. Nang sa gayon, sa susunod na round again of GDP ng rehiyon natin, tataas ngayon siya. So, yun ang ating contribution. So, So, yung blue economy, no? So, tingnan natin yung blue economy na yan, no? So, even doon pag tumingin tayo sa social media, ang daming mahilig na mag-alaga, no? Even yung crab fattening, ang dami, no? So, we must look into that. And for DTI, let's try to promote that concept of industry, yung fattening, no? So, even yung aquaponics, okay? And even yung vertical farming. So, yun. Tingnan natin yun. Yun ang tinitingnan ko na susunod na mga napapatok. Yun, mga ganon. 2026 lang po ba talaga yan? Parang napagod ng ang August. dami, 25 pa lang. Oo. Sa 2026, ano pa ba? So, yun. And then, let us also promote ito number one. For areas natin, na mga city areas natin, let us look into doon sa kitchen. Yung parang common kitchen, yung commissary kitchen. Sa ibang lugar, commissary kitchen. Pero meron din commissary. Yung ni ARD nung... Yeah, yes. Anong oras nga yun? So alam nyo na may mga period na yung ganun nga, buhay pa rin ang diwa, tapos biglang may pumasok. Teka nga. Na baka yung makalimutan concept na niya. Bago Kaya pumasok. Yes. Maraming ganyan mga instances sa opisina na alas 2, meron pa. Pero hindi naman ako humihingi ng response. Basta, wag ko lang makalimutan. So, tomorrow, pagdating sa opisina, natanggap niyo yung yes, IRD, okay? So, just take note na in the future discussion natin, babalikan natin yan. Yung mga Kapag ba ganyan. may mga ganun ARD, yung may mga nakikita kang bago, magandang concept, na-excite ka ba? Parang, ang nasa isip mo ba, gusto ko Pwede ito, meron namin to sa tong Mimaropa. Parang gano'n. Nung ako ay senior staff, pag nakakita ko ng gano'n, gagawa ako, kikilos ako para yun mag-start.
Oo. Pero ngayon, as a director, nilalagay ko lang, parang binibigyan ko lang kayo ng ng ideas, no, para in the future mapag-usapan natin. 'Di ba nagpasa ako sa inyo ng ganito? O 'di ba yung concept na ganito? So, what do you think? Paano natin ito pagagalawin? So, yun yung mga gano'n na So, I know I always put myself yung stay hungry. You need to, you know what motivates you? You stay hungry. Sabi nga ni Steve Jobs, bakit when you stay hungry, ano yun? Because you will need for solution doon sa iyong pagkagutom. Stay hungry kahit busog ka. Ibang gutom Stay kasi lang sa akin hungry. kasi. Okay. So kahit kahit medyo Ito parang pala, busog ka. te, hindi ito. Not kami. Oo. Yeah. Okay. So, ang dami talaga nating narinig, natutunan, nakuha kay ARD. So, parang bitin po yung yung episode natin, pero kailangan na nating magpaalam sa ating mga viewers and listeners. So, thank you very much, ARD. We were truly inspired by your story po. Ano masasabi mo? Parang Speechless. speechless. Ang daming information overload, pero at the same time nakaka-inspire si ARD kasi kahit medyo na siya Ano? not young. Pa rin, yun nga sabi niya, hindi siya tumitigil na mag-isip, mag-research. Talagang sana ganun din tayo pagtanda natin. For sure, yung tatatak sa akin after this, yung stay hungry. Dito. Hindi dito. Kasi medyo hungry na ako, te. So, kailangan na natin tapusin. Ayan. Muli, maraming salamat ARD and sa inyo mga viewers and listeners, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Nawa po ay marami kayong napulot na mahalagang impormasyon para sa inyong negosyo o bilang isang consumer. Muli, magsama-sama tayo sa susunod na episode ng Buhay Isla Podcast. Ang Department of Trade and Industry Mimaropa ay nasa social media. I-follow po ang official Facebook pages ng DTI Mimaropa at ng DTI Philippines. Sundan kami sa Instagram sa dti.mimaropa. Bisitahin ang aming website sa www.dti.gov.ph o makipag-ugnayan sa amin sa telepono bilang 0288901712 o email address sa r04b@dti.gov.ph. Mag-subscribe din sa official na YouTube channel ng DTI Philippines at sa official Spotify channel ng Buhay Isla Podcast. Muli sa ngalan ng aming Regional Director Amarmio CJS Benter at ng buong Department of Trade and Industry Mimaropa, ako po si Patricia Sotomayor kasama si Zaira Monteclaro para sa Buhay Isla Podcast. Sa bawat isla ng Mimaropa, may kwento kang maririnig at makikita. Tara na tuklasin ang buhay sa isla. Bye!